Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabat sa bawat isa. So gusto ko lang din ibahagi sa inyo itong devotional. Ang pitsa ngayon, Hunyo 20, na galing po sa aklat na From the Heart or devotional book From the Heart. Ang pamagat ngayong umaga ay gaya ng ugat na lumalabas sa tuyong lupa. So ano ang ibibigay na mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin sa araw pong Sabat pong ito? Ang talata ay may basa sa Isaiah 53, talata 2, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa at walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. So sino kaya ang tinutukoy nito? So ating pong tunghayan, ating pong basahin kung sino ang tinutukoy sa paksa pong ito. Ang mga tao nung panahon ni Jesus ay hindi nakakita sa ilalim ng pagkukubli ng kapakumbabaan ng kalulutian ng anak ng Diyos. Hindi nila nakita ang ginawang pagpakumbaba ni Kristo. Siya'y hinamak at itinakwel ng mga tao. Ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, hinamak at itinakwil sa kanyang panahon. Isang taong sa kapighatian at bihasa sa kalungkutan. Grabe yung buhay ng ating Panginoong Hesus habang dito siya sa lupa. Taong sanay sa kapighatian at bihasa sa kalungkutan. Kung ating titingnan mga kapatid ang ating buhay ngayon, bihasa din kaya tayo sa kapighatian? At bihasa din kaya tayo sa kalungkutan? Hindi siya nalulungkot dahil siguro may pagbabago. Ayon nga sa ating binabasa, yung mukha niya o siguro katawan niya ay hindi isang nakakalulugod sa mga tao. Alam naman natin na sa kasaysayan, pumayat talaga ang ating Panginoong Hesus dahil sa loob ng 40 days siya ay nag-fasting. Walang kain. Hindi ko alam kung meron bang tubig. Disyerto yon. Wala siyang iniinom. So, bagsak ang katawan niya. Kaya sabi dito, siya sa kanila ay gaya ng ugat na lumalabas sa tuyong lupa na walang anyo ni kagandahan upang siya'y kanilang naisin. Ato mangyud balaan sa kalibutan, pagpangit ka, dili ka kay tanto pansinon. Pero kung gwapo ka, ambungan ka, maayo ka sa tanan, pansinon yun ka. So, ganun ang nangyari sa panahon ni Kristo. Inabot ni Kristo ang mga tao kung saan sila naroroon. Iniharap niya ang malinaw na katotohanan sa kanilang mga isipan sa pinakamakapangyarihan at payak na wika. Bantayan po natin to. Hindi si Kristo gumagamit ng mga salitang hindi naunawaan, hindi naintindihan. Halimbawa, yung listener mo ay mga hindi nakakaintindi ng English tapos ikaw panay na English na English. So hindi yan ginagawa ni Kristo. Bagkus kung anong wika na pinakamababa nga uri na wika para maabot ang isang tao ay kanyang gagawin. Ang mga dukha, ang mga pinakahindi nakapag-aral, grabe no? Ay nakaunawa sa pamagitan ng pananampalataya sa kanya ng pinakamataas na mga katotohanan ng Diyos. Walang sino man ang kailangang sumangguni sa mga pantas na doktor upang maunawaan ang kanyang kahulugan. Ano kaha? Ano kayang rason? Hindi niya ginulo ang mga mangmang sa pamamagitan ng mga malalabong hinuha. Di gumamit siya ng di karaniwang at matataas na mga salitang hindi nila nauunawaan. Ang pinakadakilang guro na nakita ng sanlibutan ay siya ring pinakamalinaw, pinakapayak, at pinakapraktikal sa kanyang pagtuturo. Harinawa, bilang mga
manggagawa ng Diyos. Isa tayo doon sa pinaka-practical din na makasunod sa yapak ni Kristo. Samantalang ang mga pari at mga rabi ay nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y may kakayahang magturo sa mga tao at makipagtalo maging sa anak ng Diyos sa pagpapaliwanag ng doktrina. So sa ating pong panahon ngayon, itong mga pari at rabi, ito yung mga nakapagtapos. Ibig sabihin, mga pari, mga pastor, na meron talagang degree. At sabi dito, sila naman ay kanyang inakusahan ng kamangmangan sa kasulatan at sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ang karunungan ng mga dakilang tao sa sanlibutan ang nagbubukas ng mga hiwaga ng panukala ng pagtubos. Ang mga pari at mga rabi ay nag-aral ng mga hula. Ngunit, nabigo silang matuklasan ang mahalagang katibayan ng pagdating ng Mesiyas. Pwede kaya ito mauulit sa ating panahon ngayon? Pwede. Kasi ang kasaysayan ay mauulit, paulit-ulit, mauulit. At ganun ang mangyayari. Walang mababago sa silong ng araw. Ang paraan ng kanyang pagdating, ngunit ng paraan ng kanyang pagdating, ng kanyang misyon at likas, yaong mga nag-aangking, karapat-dapat, pagtiwalaan, dahil sa kanilang karunungan, ay hindi nakilala na si Kristo ang prinsipe ng buhay. Tiningnan ng mga rabi ng may hinala at paghamak ang lahat ng bagay na hindi nagdadala ng anyo ng makalupang karunungan. Pambansang pagdakila at reliyosong pagiging eksklusibo. Ngunit ang misyon ni Jesus ay salungatin ang mismong mga kasamaan na ito, tuwid ang mga maling pananaw. Ituwid ang mga maling pananaw at magsagawa ng pagbabago sa pananampalataya at moralidad. Bilang Seventh-day Adventist, ito ang makikita dapat sa atin. Na merong tunay na pagbabago. Mga reformador dapat tayo. Hindi yung karangyaan, hindi yung pagkadakila sa mundong ito. Huwag nating pangarapin na maging dakila tayo ngayon. Makilala at maitanyag. Yun yung hindi dapat, mga kapatid. At sabi dito, inilapit niya ang pansin sa kadalisayan ng buhay, sa kapakumbabaan ng Espiritu, at sa pagtalima sa Diyos at sa kaniyang gawain na walang pag-asa sa makalupang karangalan o gantimpala. Mauni, ito yung gusto ng Diyos sa atin. Na kapag tayo'y susunod pala sa Kanya, ay wala tayong pag-asa sa mga makalupang karangalan. Ibig sabihin, wag nating pangarapin yan. Yung mga makalupang karangalan. Ito ba yung hinahanap mo, kapatid? Ating idalangin na ito'y maputol sa ating mga puso. Yung gusto nating parangalan. Hindi yan ang gusto ni Jesus para sa iyo, para sa akin. Anong gusto ni Kristo para sa atin? Dapat susunod tayo kung ano ang buhay niya. Nagalak siya sa espiritu nang makita niya ang mga dukha ng sanlibutang ito na masigasig na tumatanggap ng mahalagang pabalitang kanyang dinala. Siya ay tumingala sa langit at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat iyong ikinubli ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol." Harinawa mga kapatid, sa umaga pong ito sa araw ng kapahingahan, sa araw ng Sabat, nawa isa ikaw at ako sa tinatawag ng ating Panginoong Hesus bilang mga sanggol. God bless at happy Sabat sa bawat isa.